The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na malaya tayong makapagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At the same time, wini-welcome natin lahat nating mga pastors, mga leaders natin, lahat nating mga primary, lahat nating mga disciples, cell group members, lahat nating mga invites, mga tatay at nanay, lahat ng mga young people na kasama natin dito, ay lahat ng kasama ngayon sa ating pagsamba ay welcome po sa ating morning simbahay na nasa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas ng bansang Pilipinas, nasa iba't ibang lugar ng bansa na ating mga Pilipino workers, mga leaders po natin na nasa labas ng bansang Pilipinas, mga disciples natin ay welcome po sa ating morning simbahay. Simulan po natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli sa kalayaan na kami ay makapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ay hindi nalilimitahan sa isang lugar lamang, sa isang location, and we really praise you, Lord God, na through online platform, marami ang naabot ng mga salita mo. Maraming nakapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. And we're really thankful, O God, sa mga anak mo na kasama namin ngayon sa oras na ito. And we pray, ang mga salita mo, Diyos, ay patuloy na tumimo sa aming mga puso at isipan at gabayan mo kami paano namin ipamuhay ang iyong mga salita. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat sa oras na ito. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po tayo lahat mga kapatid na sambahin natin ang ating Panginoon. Tayo po ay pangunahan ng CGS Philippines Worship Team. Glory to your greatness, Jesus. Let's declare. Come on, church.
these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Once again. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Thank you, God. Give you the highest praise. You were great. You are the King of Kings. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, you're perfect in all your ways. It's your breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Praise God, salamat sa mga mensahe ng awitin na ating narinig sa oras na ito, sa ating mga musician. At the same time, sa ating lahat na nandito, mga kapatid, focus po tayo. Ihanda natin ating mga ballpen, ang ating mga notebook, at higit sa lahat, ang ating mga Biblia. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan ay nanggaling talaga ito sa Diyos na dapat mangyari sa buhay po natin. Kung mapapansin po natin, as we go on sa ating journey, sa pagsiserve natin sa Panginoon, may mga bagay na dapat nating tingnan at obserbahan kung ito ba ay nakikita sa atin. Ang ating bigyan ng pansin ay ang text sa 1 Corinthians chapter 3 verses 6 to 8. Ang sabi po dito, I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. So then, neither the one who plants nor the one who waters is anything,
but God who causes the growth. Now he who plants and he who waters are one, but each will receive his own reward according to his labor, or his own labor. Now, mapapansin natin, ang context dito, sabi ni Pablo, ako ang nagtatanim, si Apollos ang nagdidilig. Pero ang striking dito, but God was causing the growth. Ibig sabihin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, habang tayo po ay patuloy sa journey natin, nag-aalaga tayo ng tao, nagdi-disciple po tayo ng tao, but at the end of the day, God was causing the growth. Kaya wala sa nagtatanim, wala sa nagdidilig, kundi sa isang nagpapalago at walang iba kundi ang ating Diyos. That is why ang ating paksa sa umagang ito, made to thrive. Made to thrive. Ibig sabihin, we were made to thrive. So tiningnan ko ngayon, ang ibig sabihin ng thrive, ang kahulugan niya, living or growing with full vital strength. Ibig sabihin, sa Tagalog, ang salitang thrive, umuunlad. Ibig sabihin, nilikha ka para umunlad. Okay? Nilikha ka para yumabong, nilikha ka upang ma-develop, upang umunlad. So, we were made to thrive. Ibig sabihin, ang isang bata, example tayo, hindi siya nanatiling dugo sa loob ng tiyan ng nanay niya. Kapag may buhay, naging fetus siya, hanggang siya ay lumabas, naging baby, naging infant, naging bata, naging tao, na meron ng kamay, may paa. Kompleto. Ibig sabihin, lahat ng may buhay ay may pag-unlad. Lahat ng may buhay may pag-unlad. May pag-improve. At ito yung ating dapat pansinin. We were made to thrive. Nilikha ka dahil layunin ng Diyos na umuunlad ka. Isang another example ng pag-grow. Luke 2:52, si Jesus Christ mismo. Ang sabi sa Luke chapter 2 verse 52. Tingnan po natin. Luke chapter 2 verse 52. No, sabi po dito, and Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. So nakikita natin dito mga kapatid, ang pag-unlad ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao, lumalago ang kanyang karunungan. So mentally, lumalago ang karunungan ni Christ. And stature, physically, nadidevelop din ang ating Panginoon. Hindi siya nanatiling baby, naging infant, kundi siya ay nagiging tao na katulad sa mga tao na nag-i-exist sa mundong ito. Ang kaibahan lang ni Christ, wala siyang kasalanan nang siya ay naging tao. And in favor with God and men. Ibig sabihin, spiritually, umuunlad ang ating Panginoon. Favor with God and men. At umuunlad din ang kaugnayan niya sa mga tao. So makikita natin dito, this is an example of thriving your life. Umuunlad yung buhay mo. Hindi habang buhay na baby tayo. Hindi habang buhay na naging infant tayo. Tayo ay may pag-unlad. Katulad ni Christ, holistic ang kanyang pag-unlad. Naging strong ang kanyang physical. At ganon dapat ang nakikita at maintindihan po natin, mga kapatid. Ibig sabihin, nasa buhay na natin ang pag-unlad. Dapat may development, may improvement po tayo. Ang walang development, walang buhay. Katulad ng microphone. For so many years, ginagamit itong microphone. Hindi naman nagkadahon to eh. Hindi naman to nagkaroon ng pagbabago. Di ba? Kasi bagay ito. Ang pulpit, bagay yan, ganito pa rin. Pulpito pa rin siya. Hindi naman namulaklak ito.
Hindi naman nagkaroon ng bunga kasi bagay ito. Lahat ng bagay, walang pagbabago. Okay? Relo, bagay yan. Walang buhay yan. Kung paano mo nakuha yan, katulad nito, relo pa rin to. Kasi lahat ng bagay, kung ano yan, yan na lamang yan. Pero lahat ng may buhay, dapat umuunlad ito. Lalo na po tayo mga kapatid. Umuunlad dapat tayo sa lahat ng aspeto, spiritual, physical, mental, social. Lumalawak po tayo. Lumalaki po tayo. Nagkakaroon ka ngayon ng influence. Kasi layunin ng Diyos na umuunlad tayo. We were made to thrive. At yung binanggit po natin sa 1 Corinthians chapter 3, 6-8, Luke 2:52, very clear na nais ng Lord umuunlad ang buhay po natin. Nag-i-expand, nade-develop, okay? Na nagiging strong habang tumatagal. Yung sinasabi palagi natin dito, gumagaling, humuhusay ng humuhusay habang tumatagal ang panahon. Kaya tingnan ninyo, mga halaman, may buhay yan, lumalago yan. Mga puno, habang tumutubo yan, lalong meron niyang strength. Kahit lumakas ang bagyo, nagagamit yung mga puno, tingnan natin, ginagamit ngayon yan sa pagpapatayo ng bahay. So, ibig sabihin, lumalawak yan, lumalaki. So, anything na may life, may buhay, may pagunlad. Why? Because, number one, it is God's will. Kalooban ng Diyos na umuunlad ang isang tao. Now, bakit itong tinatakel ko? Like number 1 point natin, it is the will of God for us to thrive. Why? Kasi ang Kristiyano na hindi umuunlad, nanunood lang, nakikinig lang, pumapalakpak lang. At habang tumatagal, 10 taong ka ng Kristiyano, maboboard ka kapag hindi ka umuunlad. So sa una, excited ka, binago ka ng Lord. Pero pag hindi ka umuunlad, nagiging matampuhin ka, naging maramdamin ka, nagiging matitisurin ka, maging makasarili ka. At hindi na nadidevelop ang spiritual life mo, ang mangyayari nun mga kapatid, ikaw mismo, mapapansin mo sa sarili mo, minamaster mo na ngayon ang paninira sa kapwa. Alam nyo ba ang mga chismosa ngayon, mga social na sila. Nasa social media na sila eh. Kaya maraming social na mga chismosa at mga chismoso. At may mga ano pa yan. May mga group chat yan sila. Sila din nag-uusap. Kaya nadidevelop din sila mga social na chismosa at chismoso. Pero hindi umuunlad ang kanilang spiritual. Pero sinasabi nilang Christian sila. Yun ang danger kapag walang pag-unlad ang spiritual life natin. Pag hindi umuunlad ang spiritual life mo, mangyayari sa iyo, maging social ka na chismosa at chismoso. Mag-aabang ka ng mga mali. Hanggang maging buhay mo na yon at mamanahin niya ng susunod na mga generation na galing sa iyo. Why? Hindi ka sumunod sa prinsipyo ng pag-unlad. At dito nyo maintindihan na ang pag-unlad natin is the will of God. Like for example, dito nyo maunawaan na kapag na-win ka, nakakilala ka kay Lord, may nag-aalaga sa iyo. Kino-consolidate ka ngayon para maging strong ka. After your consolidation, dinadala ka sa life class. Intentional ngayon. Ang ginagawa sa iyo para umunlad ka. Hanggang gagabayan ka, dadaling ka sa Soul 1, 2, and 3. Dito nyo maintindihan na dati napakahina mong Kristiyano. Nakatingin ka sa mali ng ibang tao. Ngayon, naintindihan mo na lahat ng bagay na espiritual kasi may nagtiyaga, nag-alalay sa iyo hanggang umunlad ka. Because you are made to thrive. Ibig sabihin, nilikha ka ng Diyos para umunlad ang spiritual life mo.
Hindi lang umuunlad ang physical life natin. Kaya pansinin ninyo mga kapatid, it is God's will. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians chapter 3 verses 6 to 8, sabi, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ang Diyos ang nagpapaunlad. So ibig sabihin, pasalamatan natin yung mga Apollos sa buhay natin. Sino yung mga Apollos natin? Mga leader natin. Mga discipler natin, intentional kang binabantayan hanggang intentional kang tinuturuan na mag-devotion. Intentional kang kumbaga merong kang accountability na kailangan magbasa ka ng Bible. Parang infant tayo dati na intentional tayong pinapakain ng magulang natin. Nung sinusubuan pa tayo dati. Ngayon, ikaw na sumusubo sa sarili mo, ganun ang tinatawag mga kapatid na pag-unlad. Hanggang saan matuto ka nang tumayo sa sariling paa. Ibig sabihin, hindi ka na isip bata, hindi ka na matampuhin, hindi bagay sa isang may edad ang maramdamin. Kasi maintindihan mo pa yung 1 to 5-year-old o 7-year-old. Pero ngayon, pagdating sa spiritual, ganun din. Hindi ka na maramdamin, hindi ka naghahanap ng pansin, hindi ka attention seeker because you are already thriving your life. Tinutulungan mo yung sarili mo na umunlad. Kasi ang pag-unlad, may cooperation na galing sa atin. Ibig sabihin, ang God nag-ooperate for you to thrive, but you need to help yourself also na mag-grow ka din, mag-develop ka din. Kaya tandaan natin, 3 ang tumutulong sa iyo para umunlad ka. Una, ang Diyos. Pangalawa, leader. Pangatlo, sarili mo din. Ibig sabihin, andyan nga ang Diyos, nagsusupply siya ng ating spiritual food, His Word. Andyan ang mga leader po natin, palagi kang nire-remind, nire-rebuke, kinokorek. Ang part mo ngayon is to obey. Pero kapag nagre-resist ka, mangyayari sa iyo kapatid, hindi ka uunlad. Ang pagbasa ng Bible, hindi naman Diyos ang magbabasa sa iyo eh. Ang magpipray, hindi naman si Lord ang leader mo eh. Pinagpipray ka ng leader mo, pero kung hindi ka prayerful, hindi ka uunlad sa spiritual aspect ng life mo. So tandaan natin, balance ito mga kapatid. Kung nadidevelop yung muscle mo, naging strong ka, nadidevelop din dapat ang spiritual life natin. Because growing, development is the will of God. Kalooban ng Diyos na ikaw ay nagiging malakas habang lumilipas ang taon, umuunlad ka, not only physically, but mentally and spiritually. In all areas of your life, you are thriving yourself. Umuunlad ang buhay mo. You are growing. Naging matibay, naging matatag. That is why dito ninyo maunawaan na ang pag-unlad, nakikita dapat lahat sa atin. Kaya mapapansin nyo sa CGS Philippines, bakit intentional tayo na after we win a person, ini-encourage natin siya na madala siya sa ating consolidation, sa life class, hanggang maging leader of leaders siya. Marami sa atin ngayon dito, dati nanonood lang. Ngayon, siya na ang pinapakinggan. Nagpipreach na sa bonfire. Why? Ginawa niya yung kanyang part. Nag-cooperate siya. At ang nag-ooperate sa kanya, ang Diyos at ang leader niya. Lahat na nakikita niyo speaker sa bonfire, ibig sabihin mga taong umunlad ang kanilang spiritual life. Pero ang iba hanggang ngayon, tagapakinig lang. Kumbaga, kung sa physical na pagsamba, may physical na pagsamba, may online na pagsamba, hanggang ngayon, tagapakinig lang. 20 years na Christian. Naging spectator, naging tagapalakpak, pero hindi na umuunlad ang spiritual life. Hindi yung disenyo ng Diyos sa atin. Alam nyo ba bakit ang iba hindi umuunlad? Mali kasi ang perception. Kasi pag sumama ako dyan, okay na ako makinig kay pastor. Online na nga, komportable pa yan ha. Training online na din. Ito ang rason na iba.
Abala kasi yan sa aking mga anak eh. May alaga akong anak at saka may trabaho ako, baka hindi ko magampanan yan. At pagkatapos, ang iba natatakot, baka pagkantyawan sila ng kaibigan nila. Marami tayong mga tinatawag excuses, mga dahilan, may takot, may pangamba, na kapag nagbigay ka ng oras sa Panginoon, maapektuhan trabaho mo, mapabayaan mo pamilya mo, hindi ka kikita ng malaki. Ganun ang kaisipan ng iba. Ang iba, hadlang sa kanilang pangarap, ang gamitin sila ng Diyos. Pero saan na sila ngayon? Wala akong nakita na gumanda ang pamilya, umayos ang pamilya, na ang taong yon hindi nagpa-disciple. Kumita nga ng malaki, wala naman ang presensya ng Diyos. Magulo pa rin ang isip. Why? Because all of us are made to thrive. Ibig sabihin, all of us are designed to thrive. Nakadesenyo tayong umunlad. So pag hindi ka umunlad, bansot ang spiritual life mo. Kumikita ka ng malaki, pero madali kang ma-depress, madali kang ma-discourage, madali kang bumigay. Hindi ka strong. Why? Niresist mo yung pamamaraan at prinsipyo ng Diyos sa pag-unlad. Ang taong hindi umunlad, for so many years, tanggap na lang siya palagi ng salita ng Diyos. For so many years, receiver na siya. Receiver lang siya. Tanggap lang siya ng mga resources ng Diyos sa mundong ito. Biro mo, everyday, binibigyan tayo ng Lord ng libreng oxygen. Nakaka-inhale ka, naka-exhale. Binibigyan ka ni Lord ng mga pagkain, mga resources. Di ba? Yung mga nilikha ng Lord, nakakain ka ng gulay, nakakain ka ng karne, galing sa Diyos yan. Pero hindi umuunlad ang buhay mo dahil ayaw mo mag-serve sa Kanya. So marami sa atin kahiya-hiya sa paningin ng Lord. Naging consumer ka lang sa mundong to, pero hindi naman umuunlad ang spiritual mo. Wala kang akay na kaluluwa, wala kang na-disciple, hindi ka nakapag-produce sa mga leader. Pwede na sa iyong makinig. Biro mo, online, nakikinig ka pa din. Nung nag-physical na, pupunta na kayo sa church ninyo, nakikinig ka pa din. At kapag ganyan buhay natin, time will come. Diyan lumalabas, dati tagapalakpak ka, dati nakikinig ka. Ngayon, isa ka na sa mga naninira. Dinidevelop mo na ngayon yan. Isa ka na sa naging critic. Maraming magaling mamuna, pero walang naakay na kaluluwa. Nakita niyo mga kapatid, that's the danger of not thriving ourselves. Yun ang panganib ng hindi umuunlad ang buhay. Ang taong umuunlad, may focus yan. May focus yan. Nakapokus yan sa vision. Madaling pumalakpak, madaling makinig, madaling mamuna sa mali ng iba, madaling matisod, madaling maging maramdamin, pero hindi ganun kadali ang pag-unlad. At ang mga taong umuunlad, yun ang mga taong mature. And we know now, ang pag-unlad is the will of God. Diyos ang nagpapaunlad sa atin. Ang ating mga leader, mga Apollos yan, dinidiligan tayo. Ayaw mong diligan ka. Ang nangyayari sa iyo ngayon, Kristiyano kang nagiging matitiso rin, naging mabuhay, at naging maramdamin, at hindi nagagamit sa ubasan ng Diyos. At yan ang masaklap sa panahon natin sa ngayon. Ibig sabihin, lahat tayo nagadisenyo sa pag-unlad, pero merong ayaw na siya'y umunlad dahil sa tamad. Maraming tamad na Christian. Tamad magbasa ng Bible. Tamad mag-pray. Biro mo online na lang, late ka pa. Nakita nyo kapatid? Ngayon gusto ng iba, physical. Hindi nga nakapunta ng church sa physical eh. Pagbukas niya ng online, 2:00 na ng hapon. So ang mga taong hindi umuunlad, hindi blessing. Kabigatan sila ng church. Burden sila ng community. Kahit sa bahay ninyo, kung anak nyo palamunin yan,
Kabigatan na yan. Hindi na biro mo 40 years old na, walang contribution sa bahay nyo, pinapakain na lang ng pinapakain. Hindi na pagpapala yon. Kaya ang pag-unlad, pagpapala yan sa buhay natin at blessing ka sa lahat kapag umuunlad ka. Pero kung ikaw ay malaki na, baby ka pa rin mag-isip, biro mo, laki ng muscle mo, maramdamin ka pa din, matampuhin ka pa din, kulang ka pa din sa pansin. Hindi ka makapag-serve sa ibang tao. Bonjing ka pa din. So, ampaw ka pa din. Walang laman. Galing sa gadget. Mahusay sa technology. Pero ang puso at isip, walang pag-unlad. Hindi nagagamit. Kaya tandaan ninyo, may na-develop akong disciple. Nag-expand ba yung influence ko? Meron ba ako na-produce na leader? Alam niyo yung mga nakatayo sa atin sa bonfire? Mga bagong nakatayo sa atin sa bonfire. Nauna ka pa doon sa kanila, but they are now producing leaders. They are strong. Kasi ang hindi ginagamit, mahihina yan. Natanggap mo lang si Kristo, hindi ka nagpa-disciple. Time will come, hihina ka. Ang pinapalakas ng Diyos, yung mga nagpapagamit, naging useful sa kingdom niya. Bakit kailangan mo ng Holy Spirit? Nagwi-win soul ka eh. Nagdi-disciple ka ng tao. Hindi mo kailangan ng Holy Spirit kung nakanganga ka lang palagi. Nakaantabay ka lang palagi. Biro mo, tagal mo na sa church, nanonood ka lang o kaya nakikinig. Pero pag tinanong ka, ilang disciple mo, ano yun? Wala pa po. Iba dekada na. Kaya tandaan natin mga kapatid, ibig sabihin, you are outside of God's will if you are not growing. Kapag hindi ka lumalago, wala ka sa kalooban ng Diyos dahil ang paglago galing yan sa Diyos. Tandaan natin yon mga kapatid. Kaya dito sa CGS Philippines makikita ninyo, intentional. Pag believer to, dapat maging leader to. At sino ang mga Apolos? Yung mga discipler ninyo. At sino ngayon ang mga Apolos na yan? Sino mga Pablo ngayon? Yung mga leader of leaders na yan. Kita niyo mga kapatid? Ang iba nagre-resist. Ayaw nila na sila'y umunlad. Akala nila that is part of program of the church. No, hindi programa ng church ang discipleship. It is the will of God for you to thrive. Hindi to formula para lumaki ang isang church. Hindi. Galing sa Diyos na tayo lahat umuunlad. Si Jesus nga very clear sa Luke 2:52 Lahat ng aspeto ng buhay niya umunlad. Sa atin, hindi balanse. Lumaki muscle mo, pero payat naman spiritual mo. Di ba? Masasakitin physical mo, pati spiritual mo masasakitin din. Kasi hindi siya na-feed. Ayun. Dito nyo makita mga kapatid, we were made to thrive because it is God's will. Kalooban ng Diyos yan. Nasa 1 Corinthians chapter 3 verses 6 to 8. Dapat makita nyo to. Kaya ang iba, akala nila patagalan. Matagal na ko dyan. Hindi patagalan ang paglilingkod kay Lord. Paunlaran. Umuunlad ka ba? Matagal ka nga. Pero stationary ka. Ibig sabihin, hindi ka nakaalis dyan. Hindi ka nag-improve. Hindi ka na-develop. Hanggang ngayon, dyan ka pa rin. And that is not the will of God. Di po ba? Ang iba marami nang narating because of discipleship. Pero ikaw, hanggang bahay ka pa din. Hindi ka na-develop. Until na wala kang na-reach out na tao. And that is outside of God's will. Kaya tandaan natin, it is very important for us to grow, to improve, to develop, to thrive ourselves. Kaya like what I said, andyan na si Lord, andyan na mga leader, ikaw na lang ang hindi gumagalaw. At ang epekto ng hindi pag-unlad, nagiging tamad ng isang tao. At hindi siya pagpapala sa church, sa community, at sa bansa. Sakit ka ng ulo. Second, we were made to thrive because it is innate. Innate ito sa atin. Mga kapatid, ibig sabihin ng innate, ang ibig sabihin nito,
Naka-built-in na sa iyo ang pag-unlad. Nilagay na ni Lord sa buhay mo ang pag-unlad. Ibig sabihin, dugo ka pa lamang sa tiyan ng nanay mo, nature na sa iyo ang plano ng Diyos na umunlad ka. Okay? Like si Jesus Christ sa Luke 2:52. Di ba? Anong sabi? Jesus keep increasing. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na naging matalino si Jesus, increasing in wisdom and stature. Kaya si Jesus, nung siya ay pinarusahan, hindi siya basta-basta namamatay. Napaka-healthy ni Lord. Nag-increase siya, physically healthy si Lord. And in favor with God. Pag sinabi favor with God, connected dyan ang spiritual life ni Christ. Mababasa nyo, madaling araw pa lang, nagpipray ng Panginoon. So, favorable kay God yun. May favor sa palagi kay Lord. Iniingatan siya. And men, socially, nakipag-connect siya sa mga tao. Kaya yung mga tao na nagkukulong sa kwarto, hindi tao yan. Baka robot yun. Biro mo, wala kang socialization. Nagkukulong ka lang. Ayun. Paglabas nun, tulala yan. Zombie yun. May mga tao na hindi marunong makipag-connect. Kaya nga, magtataka ka, bakit disciple to, walang naabot? Hindi nagko-connect eh. Sayang yung buhay na binigay ng Diyos sa'yo. Yung hindi nakipag-social connect sa mga tao, tapos leader, disciple, how come you multiply? Mabuti pa nga microphone nagagamit eh. Nakapaghatid to ng Word of God. Pero ikaw, kaya hindi ako naniwala sa mga introvert at extrovert term na yan. Walang introvert at extrovert kay Lord. Pag binago ka ng Holy Spirit, uunlad buhay mo. Gagamitin ka niya. Madaming mga term ang psychology. Pero isa lang ang term ng Bible. Makikita natin mga kapatid, walang intro-extro kay Lord. Kapag binago ka ng Diyos, you reach out people. Walang mahihain sa Panginoon. Mga kapatid, kasi iba, kasi lumaki ako na hindi sanay sa tao, mahihain ako, ganito lang talaga ako eh. Walang pag-unlad yun, mga kapatid. So nakikita natin ngayon, kalooban ng Diyos dahil innate yan sa atin. Ibig sabihin, nakikita na sa iyo na uunlad ka. Hindi mo lang inalagaan. Isang example sa atin dito, mga kapatid. Mainit pa to. Controversial ito. Kasaysayan na ng bansa natin to for the first time. Kilala ninyo ito. Katatapos lang ng ating Olympics sa Paris. Di ba? Meron tayong Olympic gold medalist. Gold medalist, two-time gold medalist, si Carlos Yolo. Di po ba? Maraming kabataan, puro gala, puro pasyal. Maraming kabataan, sabi nga, chill-chill lang ang buhay. Maraming kabataan, gusto komportable na buhay. Pero itong batang ito pala, 7 years old pa lamang siya, ang focus niya, maging isa siya sa mga number 1 na gymnast. Ibig sabihin, ang puso niya nasa gymnastics. So mapapansin po natin, marami iba ang focus, pero siya, ang hard work niya, pagtitiis niya, paghihirap niya, sakripisyo. Alam niyo, ang batang ito, innate na sa kanya na siya ay ma-develop, lumago, gumaling, pero nag-cooperate siya sa sarili niya. Ino-operate niya. Nilalabanan niya yung comfort area niya. Talagang kailangan niya may disiplina, kailangan niya magtiis, kailangan niya may disiplina sa sarili niya, magsakripisyo siya upang makamit niya, no? Makamit niya ang kanyang nais kamtan na maging gold medalist. Nagsakripisyo po siya, mga kapatid. At hindi niya nakamit yon kung hindi niya dinisiplina sarili niya. Kung hindi siya nagtiis, kung hindi siya nangarap, until such time dumating ang panahong yon.
Kaya nga sabi nga, hard work paid off. Ang paghihirap mo, merong resulta o kabayaran. Pinaghirapan niya yon. At ang bunga, naging gold medalist siya. Ibig sabihin, tinatrabaho niya yon. Kasi, alam niya na may deep inside, innate sa kanya na meron siyang ganon. Mga kapatid, ito yung nais kong ipaabot sa atin. Hindi lalabas sa buhay mo ang pag-unlad kung hindi ka nagtitiis, hindi ka nag-hard work, hindi ka nagsasacrifice, hindi ka nagdidisiplina sa sarili mo. Hindi ka makakaproduce ng disciple o leader. Hindi ka mag-expand. Hindi mo maranasan yung well done, good and faithful servant. Sa kanya, pansamantalang, temporaring medalya na kamit niya. Pero sa atin, ang ina-aspire natin, yung sasabihin ni Lord sa atin, well done, good and faithful servant. Nagpagal ka, naghirap ka, nagtiis ka, hanggang marami kang binago ang buhay. Marami kang mga taong naging leader. Dahil natuklasan mo na nature mo na ang paglago. Nature niyan sa atin ang paglago, ang pag-unlad. Mga kapatid, ibig sabihin, likas sa isang taong umuunlad ang buhay niya in the area of spiritual life. Ang ibang tinitingnan nila, umunlad ang buhay nila, may bahay sila, may lupa, pero bansot ang spiritual life nila. Hindi yan totoong pag-unlad. Ang totoong pag-unlad, grabe pag tiningnan ng iyong buhay spiritual. Marami nagpapasalamat sa iyo. Marami na bless sa buhay mo. Hindi dahil may gold medal ka, kundi dahil marami kang akay patungo kay Lord. At kasaysayan yan sa langit. Itong si Carlos Yolo, kasaysayan yan ng bansang Pilipinas. May mark yan. Nakamark na yan. Hindi na mabubura yan. Dapat may kasaysayan ka, may history kang maiwan sa next generation na yung tatay ko, yung nanay ko, bahagi sila sa pag-unlad ng community namin na marami na bago buhay. Kasi yung likas na nasa iyo, hinalukay mo at dinevelop, you defeat your comfort zone. Tinalo mo yung komportabling buhay. Gusto mo may challenge ka palagi. Alam niyo yung mga taong nag-i-improve? Dati kung anong oras lang nila gustong magising, doon sila nagigising eh. Pero malalaman mo na innate sa'yo, dinevelop mong disiplina. Gumigising ka ng maaga, may disiplina ka ngayon sa iyong cell group, responsable ka sa inaatang na responsibilidad sa iyo, ginagawa mo ang mga rules sa company, sa church, at ikaw may sarili ka ring patakaran sa sarili mo. You have self-leadership with yourself. Kaya ang mga taong nagsasucceed, sa likod nun, matindi sakripisyo nun sa buhay nila. Matindi disiplina sa sarili nun. Pero yung mga tao hanggang ngayon, tagapalakpak pa din, tagapuna pa rin, minamaster nila yon. Pero wala silang naabot na fulfillment sa buhay nila. Sayang yung nature mo sa pag-unlad at maraming namatay na baon na lamang ang kanilang galing at husay sa lupa na hindi sila nagagamit. Kasi maraming tamad, maraming easy life lang. Yung maglibang lang ako. Gusto ko lang hindi mahirap na bagay. Ang ayaw ng hirap, ayaw ng sakripisyo, ayaw ng disiplina, yan ang mga pabigat kahit sa loob ng tahanan. Kahit sa church, ganun din. Maging burden yun. Like what I said. Kaya tandaan natin, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ka umuunlad. Dahil ang pag-unlad, naka-built-in na yan sa buhay mo. Hindi mo lang yan hinalukay. Hindi mo lang yan na-develop. At yan nakita ni Carlos Yolo, may husay pala ako dito. Alam nyo, sabi nga ng kanyang coach, yung head, hindi coach ang head ng ating gymnast dito sa Pilipinas,
sa Philippine gymnastics natin, sabi sa kanya, alam niyo ba ang batang ito? Hindi niya naikot ang magagandang lugar ng Pilipinas because of training. Hindi niya naikot. Ang focus niya, training. Dahil may minimit na siya, kailangan maging perfect ang aking performance sa pagdating ng Olympics. Training siya palagi. Pero hindi niya napasyalan ang buong Pilipinas. Kita niyo mga kapatid? Yun ang sinasabi ko. Ang iba nag-i-enjoy na kabataan, pero may isang kabataan na nagsasakripisyo, nagtitiis, at nung siya'y tinanong, ang panalo ko ay panalo ng Pilipinas. Alam niyo ang tao na umuunlad, damay buong bansa, damay buong pamilya niyan. Damay. Ibig sabihin, ang taong hindi umuunlad, damay din ang bansang Pilipinas. Damay din pamilya at community natin. So, ibig sabihin, tayong nakarinig ngayon, kung umuunlad ang spiritual mo, damay pamilya mo dyan. Damay community at buong Pilipinas. Biro mo, nabawasan ang magnanakaw, nabawasan ang holdupper, nabawasan ang mga drug addict. Kasi umuunlad spiritual life mo eh. Hindi ka kabigatan sa kalye. Di ba? Marami ngayon. Umusbong na naman ang krimen. Maraming pumapatay. Maraming nagda-drugs. Marami ang mga suwail sa magulang. Minaster ang pagiging suwail sa magulang. Maraming naging tamad. Why? Kasi marami ding Kristiyano ang hindi nagre-reach out ng gospel. Di po ba? Kaya mapapansin natin mga kapatid, isinilang tayo na taglay natin ang ability, capability to improve, to develop, and to expand ourselves. Yun ang tinatawag na likas yan sa atin. Pero marami hindi nila ginamit yun. Naway sa umagang ito makita ninyo mga kapatid, na ang pagkamit ng isang bagay na pinapalakpakan natin, ang galing ng taong ito, ang husay ng taong ito, resulta na lamang yon ng pagpapagal at disiplina ng isang tao sa sarili niya. Umalis ka na sa palakpak, umalis ka na sa praise God, glory to God. Ikaw dapat ang player, hindi ka tagapanood. Ikaw dapat ang nasa performer sa ministry, hindi ka tagapuna. Kasi nakita mo, hindi ako nilikha sa mundong ito para lang ubusin ang resources na binigay ng Diyos sa akin. Biro mo, libre hangin mo. Libre puso na binigay sa iyo ni Lord. Everything na meron ka sa physical mo, tapos hindi ka ginagamit. Ang sabihin mo pa, maapektuhan ang aking trabaho, maapektuhan ang aking pamilya, maapektuhan ang aking baka layuan ako ng aking mga kaibigan, baka maubos ang oras ko diyan sa gawain. Nakita mo mga kapatid, kaya nangyayari sa atin, wala tayong utang na loob sa Diyos. Kung ikaw, you use your sense, your common sense, hindi ko kayang tumbasan ng Diyos. Paglilingkod ko nga ito, kulang ko pa ito sa Kanya. Ayon. But because of our selfishness, hindi natin nakikita yon. Kapag nakita natin yon, nabuksan tayo. Hindi ako pamayag na mamatay ako na nabaon na lamang yung mga ability, capability na nasa akin to improve myself. Hindi ako napakinabangan ng Panginoon. Hindi tayo dapat pumayag ng ganyan, mga kapatid. Because we are made to, or we were made to thrive. Ibig sabihin, nilikha ka para umunlad. Hindi ka sakit na sa ulo. Hindi ka pasaway. Hindi ka bigat. Lumalago ka, lumalawak ka. Nag-i-improve ang buhay mo. Ayon. Kaya tingnan ninyo dito sa CGS Philippines, sabi ko nga sa mga media team at saka sa music team, sabi ko sa kanila,
Wala naman sa inyo dito mga cell group members. All of you are leaders and you need to produce more leaders. Lahat ng media team natin, lahat ng music team natin are leaders. Pero hindi tayo nahinto lamang doon. I challenge them. Produce more leaders. Thrive yourself na umunlad pa. Ibig sabihin, kung ano ka ngayon, hindi pa yan, kapatid. Ilabas mo pa ang galing mo. Ilabas mo pa ang husay mo. Kasi, naka-built-in sa iyo ang paglago, ang pag-unlad, na ma-develop ka lalo. Kasi pag hindi mangyari sa atin yan, tunganga ka pa din hanggang ngayon. Na wala kang naiwan na legacy sa next generation. Hindi kaya tama yan na kain tulog lang tayo. Tambay at mag-ubos ng oras, mag-consume sa mundong ito ng mga resources ni Lord, pero hindi ka nagagamit. That is why we were made to thrive. It is innate to us. And the last, it is progressive. Pag sinabi progressive, may movement, may development. Mga kapatid, nag-i-improve. We are not regressive. Alam niyo bang nagre-regress? Immature. Paurong. Pero tayo, progressive. Pasulong tayo. Ibig sabihin, ang pag-unlad natin, pasulong. Hindi siya paatras. Now, ang example natin dito, mga kapatid, para makita ninyo, bago ako magbigay ng example, 2 Peter chapter 3, verse 18. Anong sabi sa 2 Peter chapter 3, verse 18? Chapter 3, verse 18. Very clear. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Ibig sabihin, sinabi dito ng 2 Peter chapter 3, verse 18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Habang tumatagal, umuunlad ang pagkakakilala mo kay Kristo. At lalo mong naunawaan ang gawa ni Kristo sa buhay mo, nag-umuunlad ka spiritually. Umuunlad ang kaalaman mo. Kaya ang paglilingkod mo, umuunlad din. Grabe, nilinis na ako ng dugo ni Kristo, pinatawad niya ako, at kaya ako makakarating sa buhay na walang hanggan because of my Savior Jesus Christ. I am righteous not because of what I did, but because of Christ did at the cross. So dun mo naintindihan, nag-grow ka. Habang nakikita mo yon, lalo mong pinalalim ang paglilingkod mo kay Lord. So naging progressive ka. Ang iba kasi kilala lang si Kristo sa panahon ng Pasko at panahon ng Semana Santa. Kaya hindi sila naging progressive, naging regressive. Alam niyo ba maraming nagre-regress ngayon? Kilala daw si Jesus Christ, pero hindi marunong manalangin. Hindi alam ang laman ng Biblia. At maraming tumanggap sa Panginoon, sa ngayon bumalik na sa dati. Ako naniniwala, a progressive person na umuunlad, nakatakda talaga siya sa Diyos. Pinili talaga ng Diyos yan. Kaya ang mga fake, hindi yan mananatili hanggang wakas. Someday, magre-regress yan. Ako naniniwala kasi ang fake, lalabas ang kulay na tunay. Halimbawa, sa una, ang sigla kay Lord. Aktibo sa Panginoon. Lahat alam nyo sa Bible, dumadalo sa lahat ng gawain. Naghahanap pa ng gawain, tapos na gawain. Pero hindi yan maging continuous. Walang sustainability yan. Hindi yan maging consistent. Kasi nakita ko, it's not real. It's fake. A real, converted, born-again person, progressive yung paglago niya. But if you are not a real, transformed person, you will regress. You will regress. Ito nakita ko to sa sarili ko. Kasi siyempre, pag nagkakaedad ka, di ba pumuputi buhok mo? So napapansin nyo sa akin, di ba pumuputi buhok ko?
Ang gagawin ko, punta na ako sa barbershop at magpapakulay ako. Kasi kita ko na yung puti ng buhok ko eh. O kita nyo ngayon, medyo itim naman. Pero dahil hindi original yan, after 3 weeks, puputi yan. Kasi fake yan eh. Lahat ng fake kukupas at hindi maglalast. Tandaan ninyo ito mga batid. Halimbawa, nagpakulay ako ng buhok. After 1 week, after 2 weeks, after 3 weeks, babali sa dati yan. Kasi part ng aging yan, puputi talaga buhok mo. Yun ang original. Magpipade yun. Ganon din. Pag hindi ka tunay na naglilingkod sa Diyos, fake ka na dati, hindi ka talaga magpa-progress. Dami kang reklamo, dami kang mga excuses, dami kang mga dahilan. Because excuses is equivalent to lying. Yung pagdating sa gawain ni Lord, marami kang dahilan. Pagdating sa mundo, wala kang dahilan. May dahilan ka sa discipleship, may dahilan ka sa morning prayer, may dahilan ka sa mga cell groups, sa mga training, dami mo dahilan. Pero sa totoo niyan, ang bottom line nun, kasinungalingan. At the same time, ang pinakamalalim nun, hindi ka talaga totoong binago. Kasi ang totoong binago, may progress yan. Nakikita yung pag-unlad niya sa buhay, sa kanyang spiritual. Mamahalin niya yung mga training, discipleship, cell group, Bible devotion. Kahit pa ulit-ulit yan narinig, musika sa tenga niya yon. Bakit? Totoo siyang binago ng Diyos eh. Ang hindi totoong binago, mapapagod yan someday, susuko yan, kahit na nagli-lead na ng tao. Pansin nyo, kahit leader na, kahit nga primary, buma? Nakikita yan sa kanyang performance, sa kanyang galaw, na hindi siya totoong binago, hindi siya totoong nakaugat kay Kristo. Kasi ang totoong nakaugat kay Kristo, magbubunga ng sagana. Kaya sinasabi kong progressive, mga kapatid, butong santol, buto yan. Ang isang buto ng santol, o buto ng mangga, buto ng mangga lang tayo. Intentional yan, tinanim ng may-ari. Nilagay niya sa paso ang buto. Inalagaan niya yan. Dinidiligan. Hanggang medyo lumalaki na, ililipat niya na sa matabang lupa. At lilipas ang taon, yung buto ay naging puno ng mangga na. Hanggang yung puno ng mangga na munga, nagkakaroon na ngayon ng pabrika ng mangga. Ayun. Napansin niyo yon? May mga pabrika ng mangga? Sapagkat yung mangga na yon, namunga ng sagana. Galing lang yan sa buto. Ang tawag nun, progressive. Ang pag-unlad. Ganon din sa atin, dapat dumadami ang katulad mo na matino. Dumadami ang matino na katulad mo, nagmo-multiply ka. Nagpa-progress ka. Hindi ka nagre-regress because you are designed to multiply, mga kapatid. Kaya tayo din minsan ang pumipigil sa ating pang-unlad eh. Di po ba? Biro mo, pabrika ng mangga, bakit pabrika ng mangga sinabi ko? Di ba pag pumunta ka ng Cebu, bibili ka ng dried mangoes, naka-ano na yon? Naka-sealed sa plastic. Galing lang yan sa buto ng mangga. Yun ang larawan ng progressive. Ibig sabihin, kung dalhin natin sa spiritual, dati parang wala kang kwentang tao. You are nothing. Pero ngayon, you're somebody na. Bakit? Marami ka ng bunga. Marami ng mga tao na naging katulad mo, nagamit, umunlad na rin ang kanilang paglilingkod sa Lord. Why? You understand the principle of production. Naging productive ka, naging fruitful ka, nag-multiply ka, because you are made to thrive. Nilikha ka para umunlad. Kaya hindi umuunlad, outside of God's will yan. Lahat tayo dito,
reklamo tayo sa bansa, maraming krimen, maraming lasinggero, maraming drug addict. Hindi ka kasi nagpapaunlad ng sarili mo. Ayon. Ibig sabihin, pag umuunlad tayo, maraming mga taong mabago dahil nag-aabot ka ng kaluluwa, nagdi-disciple ka, ginaguide mo yung mga tao. Kaya ang susi na sa atin, hindi sa gobyerno. Ang susi na sa mga taong binago ang buhay upang may magandang Pilipinas po tayo. Iba tulog, pero ikaw, nagsisipag sa pag-reach out ng tao. Kaya, like what I said kanina, we made to tribe, likas na nasa atin yan. And we need to develop ourselves, maging progressive po tayo, hindi regressive. At ang nagpa-progress lamang, totoong kay Kristo. Kasi nakaugat ka kay Kristo Jesus. Pag hindi ka nakaugat kay Kristo, hindi ka rooted, you will not last. Hindi ka talaga maglalast. No? Kaya iba dito, nagtitiis na lang, pero nagpaplano na yan na hindi na makakatagal. Ayaw ng hirap, yung mga ayaw ng hirap, ayaw ng mga tiisin, ayaw ng mga sakripisyo, lagapak yan. Lagapak yan. Kaya hindi yan makapag-iwan ng legacy sa next generation. Kaya tandaan natin mga kapatid, if you believe na your life are rooted in Christ, congratulations. Walang makakapigil sa iyo. Uunlad at uunlad ka sa spiritual, lalawak at lalawak ka dahil you allow yourself to progress. Tandaan natin yon mga kapatid. You are now increasing, you are now developing yourself, you are now growing dahil nalaman mo at nakilala si Kristo sa buhay mo. Katulad ka ng isang buto ng mangga, ngayon naging pabrika ka na. Bakit? You allow yourself to progress. You allow your mentor, your Apollos, to guide you, to mentor you in your life. Kaya tandaan natin to mga kapatid, sa ating pagtatapos, growth happens to those who cooperate to improve themselves. Ang pag-unlad nangyayari lamang sa mga nagko-cooperate. Nagko-cooperate ka sa Diyos, nagko-cooperate ka sa leader mo, then you improve yourself. It is needed because it confirms that you are alive, healthy, and in line with God's will. Alam niyo, pag-unlad pala, nagko-confirm na buhay pala ako. Malusog pala ako at nakalinya sa kalooban ng Diyos. Ang mga hindi umuunlad, buhay pero patay. Naway ang mensaheng ito ay opener sa ating lahat. Hindi ka nalikha para taga-ubos lang ng resources ng Diyos sa mundong ito. Nilikha ka para umunlad. Mag-iwan ng legacy. Kaya dapat iba ka sa lahat. Iba ka sa lahat. At makikita na lamang yan at the end of the day, hindi ka na mapipigilan sa iyong pag-unlad. Yeah. Alisin mo na yung tagapalakpak ka lang, tagapakinig. Dapat, player ka, doer ka. Ikaw nagpe-perform. Contributor ka. Hindi ka tagakabig. Ikaw na ngayon ang giver. Giver of time, giver of resources, giver of your life, everything. You are not a receiver for the rest of your life. Yun ang mga nilikha para umunlad. Before I close, sabay-sabay po nating pakinggan ang mensaheng ito, dadalhin sa atin ng CJS Philippines Worship Team. Many a dream has died, like a tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through
God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire, just to know you and to make you know. We lift your name on high. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Into your word we're digging deep to know our Father's heart. Into the world we're reaching out to show them who you are. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire, just to know you and to make you known. We lift your name on high. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Yes, Lord. We declare, thank you, Jesus. Joy unspeakable. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Just to know you and to make you known. We lift your name on high. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. Once again, just to know you and to make you know. We lift your name on high. Shine light.
Manalangin po tayo. Salamat sa palaala mo sa amin, Panginoon, na sa amin nilikha mo kami, likas kami na dapat umunlad. Nakikita sa amin, O God, habang lumilipas ang buwan, ang taon, nag-i-expand, nade-develop kami dahil ito, O Diyos, ang kalooban mo. And I pray na hindi masayang ang mga pagpapalang nakamit namin everyday. Everything you provide, everything, O God. Namumuhay kami everyday because of your provision. And use our life, O God, for your glory. Nakikinabang kami sa lahat ng resources ng mundong ito. At naway, kagamit-gamit kami. Useful servant kami, hindi useless people. Hindi lamang kami ordinary, but we do extraordinary things for your glory, O God. Dahil plano mo sa aming lahat, nagpa-progress, umuunlad, dahil nakikita ito dapat sa bawat isa sa amin. At ginagawa dapat namin ito, O God. We cooperate with you and to our leaders. I pray na mensaheng ito maging eye-opener sa amin, na hindi lamang kami tambay, hindi lamang kami tagapanood, tagapakinig. Masasabi namin, Lord, use me. Gamitin mo ako, Panginoon. Magkaroon kami ng desire, O God, mag-undergo ng mga training and discipleship upang may kinabukasan ng pamilya namin at ang aming bansa. I pray blessing to all of us today in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.